Assalamualaikum and good day for all. I am one of your reporter today, Mr. Norjihad Aragondo. And now, I am going to discuss one of the journey of our hero, Dr. Jose Rizal, to the land of cherry blossoms, which is in Japan. Maituturing na isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay ni Rizal ay ang pagbisita niya sa sinasabing Land of Cherry Blossoms na kung saan ay kilala natin sa katawagang Japan. Nanatili siya rito ng 1.5 buwan from February 28 to April 13, 1888. Nabighani si Rizal sa tinataglay na kagandahan ng syudad at ganun din sa mga tao rito. At natagpuan din niya rito ang kanyang pag-ibig na kung saan ay umibig siya sa isang dalagang Hapones na ang ganday nagdulot ng ligaya at nagpatibok sa nagturugo niyang puso na si Usisan. Dumating si Rizal sa Yokohama nang maagang-maaga sa araw ng Martes, February 28, 1888. At siya ay tumuloy sa Grand Hotel at kalaunay nagtungo naman siya sa Tokyo at tumuloy siya sa Tokyo Hotel from March 2 to March 7. Napahanga siya sa lungsod ng Tokyo at sumulat siya kay Professor Blumentritt. Tokyo is more than extensive than Paris. The walls are built in cyclopean manner. The streets are large and wide. Mas mataas ang antas ng pamumuhay sa Tokyo kaysa sa Paris. Malalapad at malalaki ang mga kalsada, sabi pa nito. Tara na at sumabay sa paglalakbay ni Rizal sa Tokyo. Binisita ni Juan Perez Caballero si Rizal sa kanyang hotel na kung saan si Juan Perez ay kalihim ng legasyong Espanyol at niyaya siya nito na doon na lamang tumuloy si Rizal sa legasyong Espanyol. Dahil sa matalino si Rizal, alam niya na ang Espanyol ay sumusubaybay sa kanyang mga kinikilos sa Japan. Malaya naman niyang tinanggap ang alok ni Juan for two reasons. Number 1, he could economize his living expenses by staying at the legation. Tinanggap niya ang alok ni Juan dahil para makatipid siya sa kanyang gastusin. Number 2, he had nothing to hide from the prying eyes of the Spanish authorities. Wala naman siyang dapat na itago sa mga mapangusig na mata ng mga Espanyol. At kalaunay, naging mabuti silang magkaibigan ni Juan Perez. Sa liham ni Rizal kay Blumentritt, inilarawan niya si Juan Perez bilang bata, edukado at mahusay na manunulat at karapat-dapat na diplomatang marami nang narating sa paglalakbay. May kahawig man sa mga Hapon si Rizal, siya ay nahihiya pa rin dahil hindi siya marunong ng wika nito. Nahihirapan siyang mamili. Pinagtatawanan siya ng mga batang Hapon at napaghihinalaan pa siya na isang European. At maliit lamang ang gumagamit ng English language sa syudad. Because of that, he decided to study the Japanese language. Dahil sa isinilang siyang linguista, ilang araw lamang ay natuto na siyang magsalita ng wikang Hapon. Ganun talaga ang katalinuhan na tinataglay ng bayani. And he also studied the Japanese drama, which is the kabuki, arts, music, and judo, which is the Japanese art or self-defense. At siya ay bumisita sa mga museums, libraries, art galleries, and shrine. And he also visit Meguro, Nikko, Hakone, Miyanoshita, and the charming village of Japan.
Ngayon ay pag-uusapan naman natin si Rizal at ang mga musicians ng Tokyo. Isang hapon, Marso 1888, naglakad si Rizal sa isang kalye sa Tokyo na malapit sa isang park. Habang siya ay naglalakad, narinig niya ang isang classical na musika ni Strauss. Napahanga siya sa kanilang rendition at napaisip siya na papaano nagawa ng mga Hapon na makapagtugtog ng isang obra maestra ng mga great European composers. Nang matapos ang pagkanta, laking gulat ni Rizal nang marinig niyang nagtagalog ang mga ito. Tinanong ni Rizal kung taga saan sila, at doon nalaman ni Rizal na sila'y mga Pilipino. Rizal's impressions of Japan. Ano-ano nga ba ang mga impresyon ni Rizal sa Japan? Mga impresyon ni Rizal sa Japan. Number 1. The beauties of the country. Its flowers, mountains, streams, and scenic panoramas. Kabilang sa mga impresyon ni Rizal sa Japan ay ang kagandahan ng bansa, mga bulaklak, kabundukan, batis at magagandang tanawin nito. Number 2. The cleanliness, politeness, and industry of the Japanese people. Ganon din ang kalinisan, pagiging magalang at kasipagan ng mga Hapon. Number 3. The picturesque dress and simple charm of the Japanese women. Kabilang rin dito ang magagandang damit at simpleng halina ng mga Hapones. Number 4. There are very few thieves in Japan, so that the houses remain open day and night. In the hotel room, one can safely leave money on the table. Kakaunti ang magnanakaw sa Japan, kaya naiiwang bukas ang kanilang mga bahay, ito man ay umaga o gabi. At sa silid ng hotel ay maaaring mag-iwan ng pera sa ibabaw ng mesa. Number 5. Beggars were rarely seen in the city streets, unlike in the Manila and other cities. Bihira lamang ang mga pulubi sa mga kalsada ng cities, hindi kagaya sa Maynila at iba pang cities, sabi pa niya. Ngunit may mga bagay naman siyang hindi niya nagustuhan sa Japan. Katulad ng popular mode of transportation ng mga Hapon na tinatawag na rickshaws na hinihila ng mga kalalakihan. Hindi niya matanggap ang sistemang ito dahil parang inuupahan ito katulad ng isang kabayo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pag-ibig ni Rizal kay Usisan. Isang hapon ng tagsibol, makalipas ang pagtuloy ni Rizal sa legasyong Espanyol. Rizal entered a big store in Yokohama that it was one of the biggest stores in that port city that was owned by Usui-san to buy something. Nakita ni Rizal na naparaan ang isang magandang Hapones. Ngunit hindi niya alam kung papaano niya ito makikilala. Nagtanong-tanong si Rizal sa mga empleyado ng legasyon at nalaman niya mula sa isang hardinerong Hapon na ang dalaga ay si Seiko Osoe. Nang sumunod na hapon, inabangan ni Rizal at ng hardinerong Hapon ang dalaga. Nang papalapit na ang dalaga, inalis ni Rizal ang kanyang sombrero at magalang na nagpakilala alinsunod sa kaugaliang Aliman. Kinulungan ng hardinerong Hapon si Rizal na magpaliwanag sa dalaga at doon nalaman ng dalaga na si Rizal ay isa palang manggagamot mula sa Maynila na panauhin ng legasyong Espanyol. Natuwa naman ang dalaga sa galanting Pilipinong hindi pa gaanong kahusay
sa pagsasalita ng Hapon. Kaya doon ay kinausap siya ng dalaga ng wikang Ingles at Pranses. Mula noon, araw-araw na silang nagkikita. Magkasama silang bumibisita sa mga magagandang bantayog tulad ng Shokubutsuin, hardinang botanical at mga park sa lungsod. Si Usisan ay 23 gulang, anak ng isang samurai na hindi pa nakadama ng ligayang dulot ng pag-ibig. Habang si Rizal ay nasa 29 na gulang. Ang pagkakasundo nila sa interes ng sining ang naging daan sa kanilang pag-iibigan. Inilarawan ni Rizal si Seiko bilang maganda, mabighani, mahinhin at matalino. Si Usisan ay hindi lamang kasintahan ni Rizal, subalit siya rin ang naging gabay, tagasalin at guro ni Rizal. Tinulungan din niya si Rizal sa pag-unawa ng wikang Nihongo at kasaysayan ng Japan. Marami din silang napanood na kabuki drama such as Sendai Haji, Manjiro Nakahama, also known as Jan Manjero, that was one of the first Japanese people to visit the United States and an important translator during the opening of Japan. And Yushingora, the treasury of loyal retainers. Kaya naman ang ganda at pag-ibig ni Usisan kay Rizal ay muntik ng pagpapasya ni Rizal na manirahan sa Japan. Inalok din si Rizal ng trabaho sa legasyong Espanyol. Kung siya lamang ay isang mahinang tao, mahina ang paninindigan, mangingibabaw ang tawag ng kanyang puso at maninirahan na lamang siya sa Japan. Ang pamamaalam ni Rizal kay Usisan. Noong pamamaalam ni Rizal sa Tokyo, iginuhit niya sa kanyang tala-arawan ang kanyang madamdamin at malungkot na pamamaalam sa magandang dalagang Hapones na si Usisan. Sayonara, Japan. Katagang nangangahulugang Goodbye, Japan. April 13, 1888. Sumakay si Rizal sa Belgic, barkong Ingles sa Yokohama, patungong Estados Unidos. Malungkot niyang nilisan ang magandang Land of Cherry Blossoms sa kadahilanang hindi na niya makikita pang muli ang minamahal niyang si Usisan. Sa pagkaraan ng pag-alis ni Rizal, kailangan niyang isakripisyo ang pansariling kaligayahan para maisakatuparan niya sa Europa ang kanyang misyon para sa kasarinlan. Kaya ipinagpatuloy ni Rizal ang paglalakbay at iniwan si Usisan na kanyang minamahal. Dumako naman tayo kina Rizal at Teicho Suihiro. Si Teicho Suihiro ay kaibigan ni Rizal, isang palabang Hapon na namamahayag, nobilista at kampyon ng mga karapatang pantao na pinalayas ng pamahalahang Hapon. Pinalayas siya mula sa pamahalaan dahil Nihongo lamang ang alam niyang wika. Naging tagapagsalin siya ni Rizal sa kabuuan ng kanilang paglalakbay mula Yokohama patungong San Francisco, San Francisco patungong New York, New York patungong London kung saan sila ay naghiwalay. Ikinuwento ni Rizal kay Teicho ang kanyang misyon at ang dahilan ng kanyang paglisan sa bayan para malaya niyang maisagawa ang mga pagkilos tungo sa katubusan ng mga kababayan. Sa pagkakaibigan ni Rizal at Teicho ng 8 buwan mula April 13 hanggang December 1, 1888, na pagsasama ay naging tagahanga ni Rizal si Teicho. December 1, 1888, nagpaalam sa isa't isa ang dalawa. Si Rizal ay tumigil sa London para isagawa ang pangkasaysayang pananaliksik
na may kinalaman sa Mora sa Museo ng Britanya. Si Teicho naman ay bumalik sa Japan noong 1889. Inilathala ni Teicho ang kanyang tala-arawan tungkol sa biyahe niya. Ang tala-arawan ay nagtataglay ng mga impresyon niya kay Rizal, na ang pangalan ng books na ito ay tinatawag na Death Traveler. In the following year, he also published his political novel, which is The Storm over the Southern Sea, na kung saan ang nilalaman nito ay katulad sa akda ni Rizal na Noli Me Tangere. Pagkaraan ng pagkalimbag ng kanyang tala-arawan, nagretiro si Teicho bilang patnugot ng Choya Shinbun, pahayagan sa Tokyo, at pumasok sa larangan ng politika. Habang siya ay nanunungkulan sa imperial ng Diet, namatay si Teicho sanhi ng atake sa puso noong Pebrero 1896. Pagtawid ni Rizal sa Pacific. Maganda ang naging paglalakbay ni Rizal tungo sa Estados Unidos. Lulan ng barko, nakilala niya sina J. Rinaldo Turner at ng kanyang may bahay na si Emma Jackson at ang kanilang mga anak at ang katulong nila na Tobong Pangasinan. Lumapit kay Rizal ang isa sa mga anak nila at itinanong sa kanya kung kilala ba niya si Rizal na sumulat ng Noli Me Tangere. Sinabi ni Rizal na siya si Rizal na ikinatuwa naman ng mga bata at ipinarating sa kanilang ina na ikinatuwa din naman nito dahil kasama nila ang bantog na manunulat.